Good day mga ka-sports natin dyan. Sisi Rondina nagsalita na sa issue nga na sagip kapamilya. Dahil nga kahapon ay straight set nga sila na tinalaw ng kanilang sisterhood, walang iba kundi ang Creamline Cool Smashers. Marami ngayon nagdududa sa performance nga ni Sisi Rondina at ng kanyang buong kupunan na di umano ay kitang-kita daw na pinagbigyan ang Creamline Cool Smashers at scripted daw ang naging laban kahapon. Marami ngayon ang mga bulong-bulungan na nagsasabi na di umano ay sagip kapamilya daw ang nasabi nating naging game kahapon. Dumadaan nga ngayon sa matindi ngang pangbabatikos ang ginawa ngang games kahapon ng Creamline versus ng Choco Mucho. At mukhang hindi daw ganoon ang galawan ng Choco Mucho at kitang-kita naman daw na masaya daw ang Choco Mucho kahit talunan ito. At mukhang wala raw ka-effort ang team ng Titans. Aalamin natin ang buong detalye dahil si Sisi Rondina nagsalita na. Panoorin ang buong detalye hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Defending champion Creamline Cool Smashers pasok na pasok nga sa number 1 standing pagdating nga sa PVL All Filipino Conference. Matapos nga nilang talunin kahapon ang Choco Mucho. Bagamat pinagdududahan talaga ng karamihan na di umano ay luto daw ang naganap at mukha daw ibinigay naman talaga ng Choco Mucho ang panalo ng Creamline. Ngunit sa mga pagsisiyasat natin ay talagang ito ngayon ang mga pinaka-topic sa larangan ng volleyball at inuulan talaga ng pambabatikos ngayon ang dalawang team na ito dahil nga mukhang nagsabuatan daw di umano. Ngunit pinabulaanan naman to ni Sisi Rondina na wala daw naganap na scripted na games. Talagang pinaghandaan daw sila ng Creamline Cool Smashers at ayon nga kay Sisi Rondina, malakas daw talaga ang Creamline. At sabi ni Sisi, marami daw sila ngayon natutunan sa Creamline Cool Smashers at dadalhin daw nila yan sa next game nila. Makatatandaan nga natin na Farm Fresh Foxes ang sunod na makakalaban nga ng kupunan nga ng Choco Mucho. Isa rin sa mga promising na team ang Farm Fresh at ito naman ngayon ang kakasagupain nga ng kupunan ni Sisi Rondina. Kung makalusot man talaga sila dito ay babalik nga sila sa number 1 standing at ang number 2 standing naman ay ang kanilang sister team pa rin ng Creamline. Mukhang wala nang malalaglag sa dalawang team na ito at sure tayo napapasok talaga ang dalawang ito. So, ang team na medyo nanganganib pa na malaglag, Petrogas Angels, PLDT at ang Cherry Tigo. Silang tatlo ngayon ang nasa baba ang nag-aagawan nga ng spot para nga sa dalawang slot na makapasok nga sila sa semifinals. Pero malakas ang Petrogas Angels, ngunit hindi rin magpapatalo ang Cherry Tigo at ang PLDT ay naghahabol pa rin. Ngunit sigaw naman ng mga fans nga ng ating Sisi Rondina at Boss Dina Wong, mukha daw nagparaya daw ang Choco Mucho dahil nga mga nakangiti pa raw ito kahapon at mukha daw walang ka-effort maging si Tang Ponce ay hindi na maganda ang inilaro kahapon. Si Sisi Rondina naman ay madalas ngang mablock at karamihan daw ng mga players dito ay sumasablay at error nga. At napakomment pa nga dyan sa isang FB page at sinabi nga ni Katya Sanchez hindi man lang umabot ng set 5 para hindi halata at may emoji pa nga siya na hahaha kasi nga nagdududa sila na mukhang scripted daw talaga ang naging laban. Samantalang isa sa mga kritiko nga ng Creamline ay tahasan nga na sinabi nga ni Jody Pogs kailangan sweep para 3 points. Yan ang galawan nila. Halatang halata. Yan naman ang kanyang sabi. Alam naman natin na itong si Jody Pogs sa isang FB page nga sa Philippines Volleyball ay madalas niya ngang tirahin si Eliza Valdez at maging ang Creamline Cool Smashers. At ngayon nga ay hindi makatulog nga ang mga bashers nga
ng Creamline sapagkat nga nanggagalaiti nga sila sa naging laban kahapon at gusto kasi nilang malaglag ang Creamline. Ngunit hindi naman nagtagumpay ang mga bashers sapagkat nga mas ginalingan talaga ng Creamline kahapon ang games, kung kaya nga ngayon ang hinihila pababa ng mga bashers na ang Creamline ay malaglag sa semifinals, nasa tugatog ng tagumpay na. Number 1 nga ang Creamline sa kasalukuyan at humihirit pa rin dyan itong si Marlene Arthur na hindi nga ata nakatulog kagabi ng maayos at napapost pa nga siya at sinabi niya sa FB page nga ng Philippines Volleyball, naku, cooking show syempre, nakiusap mga yan para di mapahiya. Pag naligwak sa semis, ha 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 ha, halatang luto. Yan nga ang kanyang sabi. At kung matatandaan nga ninyo, itong si Arthur ay isa nga sa mga masugid rin na bashers nga ng ating Phenom superstar Alyssa Valdez at ng Creamline. Isa nga sila sa nananalangin na malaglag nga ang Creamline sa semifinals. Ngunit hindi nga nagtagumpay ang panalangin nga ng mga bashers. Sadya talagang mas pinaburan talaga ng swerte ang nasabi nating Creamline Cool Smashers dahil nga ngayon ang Creamline ay number 1 nga sa standing pagdating sa PVL. Sobrang dami nga talaga ng bashers ngayon ng Choco Mucho at ng Creamline at mukha daw talagang nagkasabuatan ang dalawang team na ito dahil nga halata naman daw na luto kahapon ang naging game nito. Cooking show daw talaga. Yan nga ang kanilang sigawan. So mga ka-sports natin dyan, dami talagang hindi matakatanggap na mga bashers ng Creamline na natalo nila ang Choco Mucho sa straight set lamang. So, ano sa tingin nyo? Luto nga ba o talagang mas maganda ang gising ni Tots Carlos, Gemma Galan, Sapang Spanaga, Alyssa Valdez at Kyle Negrito? Kung kaya nga mabilisan nilang napatiklop ang Choco Mucho. Kung sa tingin nyo ay luto, mag-comment naman kayo sa baba. At kung hindi, depensahan naman ninyo ang Choco Mucho at ang Creamline. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!